Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako si Brother Kit Dasin Carpio ng CRC Daughter Church. Samahan niyo po kami sa aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang mga hukom 16 verse 20. Ngunit bago po tayo magpatuloy, dumako muna tayo sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo sa amin para pagnilayan ng inyong salita. Nawa po'y bigyan niyo kami ng talino para maintindihan namin ito. At nawa po'y magyaman at magyabong ang inyong salita sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po'y dumako tayo sa ating basahin. Sabi sa mga hukom 16 verse 20, sumigaw si Delilah, Samson, nandito na ang mga Pilisteo. Pagbangon ni Samson, akala niya makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Ngunit hindi niya alam na iniwan na siya ng Panginoon. Sa ating binasa ay binabalaan ni Delilah si Samson sa mga Pilisteo na nagnais dumakip sa kanya, kung saan ay inakala ni Samson na makakawala ulit siya, ngunit di niya alam na iniwanan na siya ng Panginoon. Ngunit bakit nga ba nangyari ito? Bago pa man ang pangyayaring ito ay 3 beses nang sinubukan dakipin si Samson at lagi siya nakakawala dito. Ngunit sa pagkakataon na ito ay pinupit ang buhok ni Samson bago siya dakpin. Hindi ito nangyari dahil sa buhok niya mismo nanggagaling lakas niya upang makawala. Ngunit nangyari ito dahil ang buhok niya ang nagsisimbolo ng kanyang dedikasyon, koneksyon at tipan sa Diyos. Nagsimula mula noong siya'y nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina na mababasa natin sa mga hukom 13 verse 5. Ngunit bakit nga ba hindi alam ni Samson ito? Nasabi sa ating binasa na hindi niya alam na iniwanan siya ng Panginoon. Hindi niya alam na ang koneksyon niya sa Panginoon ay naputol. Ang koneksyon na nagbibigay sa kanya ng kanyang pambihirang lakas. Hindi niya ito alam sapagkat akala niya na ang lakas niya ay nanggagaling mismo sa kanya. Mababatid natin sa ating binasa na inakala niya na kaya niya makawala ulit sa gapos ng mga Pilisteo sapagkat nagawa na niya ito dati. Nagtiwala siya sa kakayahan niya, sa sarili niyang lakas na naging dahilan ng kanyang pagkabigo. Mga kapatid, sa bawat pagsubok na napagtatagumpayan natin, naway alam natin na ang Diyos ang dahilan nito, sapagkat kung wala siya, ay wala tayong magagawa. Sabi nga sa 1:15 verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. At sa bawat pagsubok na haharapin pa man natin, naway magtiwala tayo hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Sabi nga sa Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. At bilang konklusyon, lagi natin tatandaan na sa likod ng mga pagsubok na haharapin at pagtatagumpayan natin ay ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. Huwag tayong umasa sa sarili natin lakas, pagkat kung wala ang Diyos, ay wala tayong mapagtatagumpayan. Samahan niyo po ako sa ating panapos na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pagpapatnubay niyo sa aming pagnililay-nilay ngayon. Na po'y magyabong ang inyong salitang binigay niyo sa amin ngayon sa buhay ng bawat isang makakarinig nito. Na po'y pagpalain niyo po sila. Na po'y makita niyo po sa mga gawa nila ang pagyayabong ng mga salita na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagnilin ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayo po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga.